beautiful, wonderful day, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Indeed, Lord, we give you all the praise, we give you all the glory, especially it's a Sunday, Panginoon, and this is our day of worship. So maraming salamat, O God, for those who are just starting their day. Thank you, Lord, for the joy, the privilege of starting the day with you. And for us who have, we have already gone past half of the day, maraming salamat, Lord, for the strength, for the blessings, O God, na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Lord, we come to you with humble hearts. We ask forgiveness for everything that we have done, Panginoon, na nakapagparumi sa aming mga puso, isip, diwa, buong pagkatao. We ask forgiveness, O God, for any sins that we have committed. And we thank you, Panginoon, that by the power of the blood of Jesus, we believe, oh God, that you are able to cleanse us from all unrighteousness, from all wickedness, from all evil, oh God, na sumaamin, Panginoon, Lord, sa araw-araw, Panginoon. And Lord, we come to you now. We want you, oh God, to open our hearts and minds, and we ask the Holy Spirit you for your leading. Especially, Lord, as you use your humble servant, Panginoon, to bring your message to us. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran. Gamitin niyo po ako as your mouthpiece, O God, so that only your words, Panginoon, tanging ang mga salita mo lamang, O God, ang lalabas sa aking bibig. Tanging ang inyong naisin, ang inyong kalooban, Panginoon, Lord, ang siyang maranasan namin, Lord, sa mga sandaling ito. Lord, we also declare strong internet connection, oh God, from wherever we are, especially po dito sa amin. Sa hotel room, oh God, medyo kung minsan ay humihina po ang internet. Lord, in the name of Jesus, we declare that the internet will be strong and it will be continuous, and we bind and we burn and we rebuke any work of the enemy that will try to disrupt and to destroy this time with you. And Lord, we also pray for those mga kapatid namin who are still coming in. May you bring them in, Lord, well and safe as you did to us already. And so, Lord, we declare this place, this platform, this Zoom room, a holy ground. We declare it a sacred space, Panginoon, where only you, Panginoon, ay siyang mararanasan namin, Lord. Only the work of the Holy Spirit, Lord. We cast out any work of the enemy, any scheme of the enemy that will try to disrupt us, that will try to take us away from our focus and our attention to you alone. Dahil nandito kami, Lord, because of you. Ikaw lamang, Lord, ang dahilan. And we are doing this because we want to give you all the glory and honor. And we pray this in the sweetest, matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, so greet po natin yung mga hindi natin na welcome kanina. Good morning, Sister Rona from the UK, and good morning, Sister Flora from Kuwait. Ayan. So, wow, international, global po talaga tayo. Global na global. Okay, so let me share my screen para po sa atin pong devotion. And of course, we are continuing. Ayun, Sister Babes. Hello, hello, Sister Babes from UAE. Wow, United Arab Emirates. Talagang ano po tayo, international, global na global. Let's share our screen. And, yan, nakikita po ba natin? So, today is the 22nd of June, and as I said earlier, it's a Sunday, and so we praise God that we are here. This is also our form of worship. Wherever we are, we can worship God, and we believe that, and in any kind and in any form. So, bago po tayo dumako sa ating devotion, ay atin pong pakinggan ang isang awitin
na I was asking men. Okay, so again, I just praise the Lord that nakabalik po ako muli. I missed you all. Na-miss ko po kayong lahat. It's been a while. At this opportunity of bringing the message of God at talagang I've been looking forward kasi ito po yung nakagawian natin. Araw-araw magkakasama po tayo dito sa Daybreak at tayo po ay nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon and we continue to grow as we grow deeper sa atin pong knowledge and understanding and wisdom sa mga salita ng ating Panginoon. So today we are continuing po sa ating devotion at still from the devotional by Oswald Chambers. And today the title of the topic is The Unchanging Law of Judgment. So nandyan po sa ating screen, The Unchanging Law of Judgment. Okay, so when we say unchanging, hindi nagbabago, di po ba? Ano po yung kapareho niyan? Parang ating Panginoon, di ba? The Lord God that never changes. It's in the Bible and He is the same yesterday, today, tomorrow, and forevermore. And so is His law. So itong law na ito, we are talking about the law of God. Okay? Why? Because He is the only one who can give judgment. So it is the law of God's judgment. This is what we're talking about. And it is unchanging. So let's go deeper and let's look at the scripture. Ano po ba yung pagbabasehan natin? What's our basis? Biblical basis on this. And it is found in Matthew chapter 7 verse 2. And it says, with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. So, ano po ba yung mga reactions na natin dyan? Sa pagkakabasa pa lang ng scripture, di ba? We are already blessed, of course, as we have heard and we have read the scripture. But also, ano ba, yung, ano na yung mga nagra-rise up na mga responses dyan, ng mga feelings dyan, yung mga kaisipan natin dyan. Wow, ganun ba yun? We will be judged by the way we judge others. The measure that we use, it will be used also, it will be measured back to us. So if we make it personal, Lord, ako ba to? The Lord is talking to us. No, personalan, parang personalan na to, no? Let us allow this scripture to speak to us personally. With what judgment, I judge, I will be judged. So palitan natin yung you. Let's change it with I. Ako. And with the measure I use, it will be measured back to me. So yun po ang sinasabi ng ating scripture. Okay, so sige po, let's look at what Oswald Chambers have to say para po masigit natin maunawaan itong ating pinag-usapan. Ang sabi dyan, this statement is not some haphazard theory, but it is an eternal law of God. Kaya nga kanina sabi natin, kaninong law ba yung pinag-usapan natin dito? It is the law of God. Whatever judgment you give will be the very way you are judged. Gusto po ba natin yun? Or meron na po bang misip, wow, ganun ba yung kabigat, Lord? Na kung ano pala yung ginajudge ko sa ibang tao, ganun din ako i-judge ng ating Panginoon. Well, yes, it is very clear sa salita ng Panginoon. Pwede sabihin nating, oo, totoo. The word of God is truth. Diba? It is the truth. So there is a difference between retaliation and retribution. So I looked it up, mga kapatid, kasi ang alam ko, retaliation is yung madaling
Unawaan yan. Parang ano yun, paghihiganti, gusto mong gumanti, di ba? When you want to retaliate, di ba? Merong gumawa ng masama sa'yo, ay, what? Human response, ang first impulse natin is, gaganti ako, gagantihan kita, di ba? Ginawa mo ito sa akin, gagawin ko din sa iyo. So that is retaliation. Gusto nating mag-retaliate. 'Di ba? Ano ba yung mga ano natin, ngipin sa ngipin, hindi ba? Yung mga ganon, ngipin sa ngipin, o kaya yung lintik, ay sorry my words, lintik lang, walang ganti, hindi ba? Naririnig natin yan eh, di ba? Sa ating mga kapaligiran. Okay, so gusto nating maghiganti. And that is human desire, that is human nature, gustong maghiganti. Pero sabi niya, there is a difference between retaliation and retribution. Okay. So, i-compare po natin yung dalawa. Sabi dito, medyo nag-search po ako kay Mr. Google. Yun, galing kay Mr. Google. Sabi niya, retaliation and retribution both involve responding to a perceived wrong. So, it is both a response to kung merong nagawa na hindi mabuti. O sabihin na natin sa atin. But there is a difference in the motivation daw. Ano ba yung motive? Ano ba yung purpose natin para gawin, mag-retaliate or gawin yung retribution and the scope. Kapag retaliation, sabi dito, it is a personal, often vengeful reaction to an offense. So personalan, diba? Lagi natin ririnig yung walang personalan. Pero yung retaliation, sabi niya, it is a personal response or a reaction, okay, to an offense that was done to us. It is driven by a desire to revenge. So, yun sabi ko kanina, yung paghihiganti. Okay? And usually itong revenge na to, we want to inflict harm, 'di ba? In return. Sige, kung kung sinaktan ka, ay sasaktan din kita. 'Di ba? Ganon, yung mga ganon. We want to inflict harm, we want to inflict pain, 'di ba? We want to revenge. Maghiganti tayo. And then, it often involves direct personal. So, yun na nga. Kaya ang sabi ko kanina, kung ano yung personal na ginawa sa atin, yun ang gusto din nating gawin. Parang maghihigati tayo. And it is directly. Gusto natin kung sino yung nakagawa ng masama sa atin, sila din yung anuhin natin. Siya din yung gagantihan natin. Okay? So, ano ba yung pwede nating gawing example dito? Dito sa Pilipinas, I don't know if it's still true, but I remember before, meron daw yung mga yung mga family na magkakaaway. I don't know, there's a certain part in the Philippines. Sabi nila kapag may pinatay sa isang pamilya, miyembro ng pamilya, yung pamilya na yon na ginawa ng ganon, papatay din ng miyembro ng kabilang pamilya. Di ba? So buhay sa buhay, parang ganon ang ano nila, ang patakaran nila. Okay, so yun na, that is retaliation, that is paghihiganti. Walang anuhan, basta tatambangan nila yung and then papatayin na lang, ganunan na lang. Okay, so higantihan na lang, buhay sa buhay. And then it is yun ang pinaka specific example. So yun, that can be illegal, hindi ba? Yung bang wala nang kasi sila na lang ang gumagawa, sarili nila. Especially it involves violence. Yan, may mga violente, mga harassment. Okay? And it only it is very personal, it is very direct. Wala nang ibang ini-involve pa, basta tayo-tayo na lang o kami-kami na lang. Pero in contrast, yung retribution, it is a more formal and impartial response aimed at achieving justice. So meron pa ring punishment involved doon sa gumawa ng mali, pero merong tamang proseso.
dumadaan sa tamang proseso. Dumadaan sa para ma-achieve yung hustisya o magkaroon ng fairness o magkaroon ng ano, yung walang ganti-gantihan na ganon. So, ano yon? It aims to provide a just and proportionate response to a wrongdoing. Okay? So kung ano man yung dapat na punishment doon sa ginawang masama o hindi mabuti, yun yung matatanggap. Often through formal or legal or institutional means. Yan. So, it may be administered by a third party. So, yun po yung kaibahan. Kanina, yung retaliation, personalan na yan. Di ba? Pero itong retribution, it can be administered by a third party, sabi niya. So it goes through a proper plus process. So itong third party na to, those people who go in between, it can be the court. O, di ba? Kaya nga dinadala sa korte. Kaya may korte. O kaya kunyari sa hidwaan ng mga employees, ng mga nagtatrabaho, pumapagit na yung employer. O aayusin natin to. Ano ba? Pag-usapan, ganyan para ma-restore, and the intention is to restore balance, to restore justice, at ma-punish yung talagang nagkasala sa tamang punishment kung depende doon sa kasalanan na nagawa. So, example, okay, balikan natin yung example natin kanina doon sa retaliation. Kapag yung sa retribution, the same example, ngayon, itong mga pumatay, itong nakapatay, dadalhin ngayon sa korte. O, di ba? So there will be a proper, investigation, hearing, mga ganyan-ganyan. At syempre, kung sino yung ma-find out na mayroong kasalanan, talagang yun ang mapapatawan. Di ba? He will be convicted, mapapatawan ng tamang kaparusahan doon sa ginawa niya. So ganun po yung kaibahan. Okay? And so, dito sa lesson natin, sabi niya, there's a difference between retaliation and retribution. Jesus said that the basis of life is retribution. Okay? So, from the Bible and from God's teachings, yung retribution, yun ang ginagamit sa buhay ng tao. Wala yung in the biblical perspective or in biblical context, wala yung ganti-gantihan, yung retaliation, but instead it's retribution. It is a process, 'di ba, na ginagawa which is the measure you use, it will be measured back to you. So yun po yung sinasabi ng ating scripture. Wait lang po, tingnan ko lang, parang meron po tayong message. Gusto ko lang pong due process. Thank you, Brother Virgil. Tama po kayo dyan. Due process by law. Tama. So yun po yung sinusunod ng ating Panginoon, ng salita ng ating Panginoon. It is yung due process. Okay? Okay, so sige po, tingnan natin ang mga susunod na sinasabi. If you have been shrewd in finding out the shortcomings of others, remember that will be exactly how you will be measured. The way you pay is the way life will pay you back. This eternal law works from God's throne down to us. Tingnan po natin yung sinasabi sa Psalm 18:25 and 26. Okay, so kasi medyo yan po ay related dito sa ating pinag-uusapan. Ang sabi dun sa Psalm 18, let me read it to you. 25 and 26, good people will taste your goodness, and to those who are loyal to you, you love to prove that you are loyal and true. And for those who are purified, they find you always pure. But you will outwit the crooked and cunning with your craftiness. So ito po yung mga way of life, pamamaraan ng isang buhay ng isang Kristiyano na nais ng ating Panginoon para sa atin. Ito pong shrewdness na ito pong word na shrewd, sabi niya dyan, if you have been shrewd in finding out the shortcomings of others, in the Bible, in a biblical context, ginagamit po ito in two
perspectives po kasi. Yung being shrewd, it can be a positive way and it can also be a negative way. It can have a negative connotation. So marami po tayong makikita dyan sa Bible, sinasabi, yung like yung kapag if you are shrewd, you have that wisdom, you have discernment, through the leading of the Holy Spirit, di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng discernment, we can be shrewd, we have shrewdness to uh, to 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 decide uh, when we want to align to God's will. Kaya meron tayong discernment, meron tayong wisdom from the Holy Spirit. But yung on the other side, itong shrewd as well is you also used as parang to describe naman din yung sino ba yung gumagamit ng parang nagdi-deceive, 'di ba? Kundi yung enemy natin, it can be parang shrewd siya, is using when we are being deceived, when we are being yung mga craftiness ng enemy. Kaya nga doon sa binasa kong sa Psalms kanina, na mention yung word na craftiness, cunning, 'di ba? Sino ba 'yon? Sino ba yung dinidescribe natin na gano'n? Ang ating kaaway, hindi ba? Lies, liar is the father of lies. So even in the Bible, it is being used in both ways. Okay? So kaya yan sabi niya, we have to, when we are shrewd in finding out, ano ba yung ano natin, ano ba yung, how are we using that discernment, that wisdom from the Holy Spirit, 'di ba? We use it to align, to know God's will and align with God's will. Okay? Because this is what we exactly will be measured, will be used to measure us. The way you pay is the way life will pay you back. So napakahalaga na malaman natin papaano ba itong buhay na ito na nais ng Panginoon. And the only way for us to know is to be knowledgeable and ano ba yung pag-aaral natin, studying the Word of God. Okay, so it is the eternal law that works from God's throne down to us. Next, Romans 2 verse 1, sabi niya, applies it in even a more definite way. Okay, so tingnan po natin yung Romans 2:1 kasi hindi po nabanggit diyan sa devotional. So, I just want us to read para malinaw po sa atin ano ba yung sinasabi sa Romans chapter 2 verse 1. And this is what it says, no matter who you are, before you judge the wickedness of others, you had better remember this. You are also without excuse, for you too are guilty of the same kind of things. When you judge others and then do the same things they do, you condemn yourself. So, napaka-powerful po nitong sinasabi dito sa Romans 2:1. It applies it in even a more definite way by saying that the one who criticizes another is guilty of the very same thing. God looks not only at the act itself, but also at the possibility of committing it, which he sees by looking at our hearts. To begin with, we do not believe the statements of the Bible. For instance, do we really believe the statement that says we criticize in others the very things we are guilty of ourselves? So, maaamin po ba natin yon? Are we honest enough? Are we humble enough to accept that, to recognize that, and to admit that yung we criticize in others the very things we are guilty of ourselves. Because if we do not admit that, if we do not believe that, then ang sabi dyan niya yan,
we are not believing the statement of the Bible. Why? Kasi yun mismo sinasabi ng Bible eh. Sabi 'di ba? Kung ano yung ginagamit natin, kung ano yung kinikriticize natin sa iba. It also will be used to for us. So we are also guilty ourselves. Sino po ba yung hindi makatanggap sa ganyan? Pag ba sinabi mo, oy, nagsinungaling ka, ibig bang sabihin, hindi ka nagsisinungaling? So, 'di ba? Like tandaan po natin yung kwento nung babae, 'di ba? Yung binabato siya nung gusto siyang i-persecute ng mga tao sa Bible. And then anong sabi ni Jesus? Sige, let the first one without sin throw the first stone. At anong nangyari? Wala, 'di ba? Walang nag-attempt na bumato. Bakit? Kasi lahat may kasalanan. Okay. So, napakalinaw po ng atin. Okay, so next, wait, ayaw yata mag-move na aking slide. Ayun. The reason we see hypocrisy, deceit, and a lack of genuineness in others is that they are all in our own hearts. So sa ayaw po man natin at sa gusto, sa ayaw man nating aminin, ay totoo po ito. Because this is human nature. This is us. Diba? This is us. There is hypocrisy. Kaya nga si Jesus, diba? Saka even when he was still on earth, diba? Galit na galit siya sa mga hypocrites. Sino yung mga yun? Yung mga sinasabi niyang mga religious leaders na, dasal ng dasal, they are even lined up on the streets, nagdadasal para makita sila ng mga tao na nagdadasal sila. Diba? At ang tawag sa kanila ni Jesus, you hypocrites, get away from me. Yes. Why? Because hindi tinitingnan ni Jesus yung ni Jesus yung, he knows what is in their hearts. He knows when pakitang tao lang yung ginagawa natin. Do we just want fame? Do we just want popularity? Do we just want people na sabi, oh wow, diba? So, nakikita ng Panginoon yung sabi niya, they are all in our own hearts. The greatest characteristic of a saint is humility, as evidenced by being able to say honestly and humbly, yes, all those as well as other evils would have been exhibited in me if it were not for the grace of God. Therefore, I have no right to judge. So when we have come to that point in our lives, especially as Christians, to humbly and honestly say, I do not have the right to judge because all of those sins, as well as other evils, would have already been, nasa akin na. It has been in my life. And I have only been forgiven. I have only been cleansed because of the grace of God. It is not of my own works and doings. It is by the grace of God. So when we get to that point, only then na masasabi natin na tunay, na genuine yung atin pong pananampalataya at kaugnayan sa ating Panginoon. Jesus said, judge not that you be not judged. And that is found in Matthew 7, verse 1. He went on to say, in effect, if you do judge, you will be judged in exactly the same way. Who of us would dare to stand before God and say, my God, judge me as I have judged others? We have judged others as sinners. If God should judge us in the same way, we would be condemned to hell. Yet, God judges us on the basis of the miraculous atonement by the cross of Christ.
So, sino nga ba? Sino nga ba sa atin yung gustong humarap sa ating Panginoon at sabihin, sige Lord, i-judge mo ako the way I judge others. Gusto ba natin yun? Ay, otherwise, wala. Because, you know, yung mga kasalanan natin, sa aminin man natin at sa hindi, no, God knows our hearts and it's all there unless we have received, yung atonement of our sins by the cross of Christ. Ang buhay ng ating Panginoon. Ang siyang naging kapalit ng ating kalagayan, yung ating kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Okay? So, for the wisdom, I have only a few minutes left. Okay, so ito po yung wisdom from Oswald. Seeing is never believing. We interpret what we see in the light of what we believe. Faith is confidence in God before you see God emerging. Therefore, the nature of faith is that it must be tried. Okay, so we always, of course, we believe, even in the Bible, it's written in the Bible, faith. Kaya yung pananampalataya natin, faith is believing. Believing sa mga hindi pa natin nakikita. Kaya nga tinawag na faith pananampalataya. Hindi yung nakikita na natin. And it is believing in what we cannot see. We have not seen yet. Kaya yung kasabihan na to see is to believe, ano yan? It is common mindset yan. Pero ang mindset ng isang Kristiyano, it's the other way around. To believe is to see. Kaya mauuna yung pagtitiwala. Una yung pananampalataya. Mauuna yung pagtitiwala sa Panginoon, paniniwala sa Panginoon. And then God will reveal to us things that we have not seen yet. Kasi napakadami pa, no? So once we believe, ayan na. Once we believe, once we have faith in God, ayun na, marami nang i-reveal si God sa buhay natin. Mga bagay na hindi man natin nakalain, hindi ba? Sabi sa Bible, no mind can ever imagine, no eyes have seen, no ears have heard, no mind can ever imagine. Ang i-reveal ng Panginoon sa atin once we put our trust in Him. Faith is not believing on what we see, but what we cannot see or we have not seen yet. Okay, so yan po. At yan pong ating iiwan sa bawat isa sa atin on our own quiet time. Maybe we can go back and magbulay-bulay tayo. Let's reflect on what the message of the Lord that we have heard today. At yun po yung ating magiging takeaway. Okay, so in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Yan. So, ayun po mga kapatid, dumako po tayo sa atin pong second part at yun po yung ating prayer time. And hilingan ko po si Pastor, paki-flash po yung yung slides kasi hindi ko po na ano yung mga slides. Hindi na po yata ako updated doon sa mga prayer focus natin. So, kung naka-prepare po yung mga slides, yung PowerPoint po, Pastor, para po sa ating prayer blast. Pwede po? Ay, nakamute po kayo, Pastor. 10 minutes. Ay, wait lang po. Yes. Thank you, Brother Virgil. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Opo, yun po yung ano, di ba? Yun po yung human natural mindset.
na human mindset natin. But of course, as Christians, as believers of Christ, ano na po ba yung sabi natin, 'di ba? We are being renewed, 'di ba? Mhm. Yung ating mindset Yes. supposed already to be renewed, renewal, 'di ba? The Opo. renewal of our minds. So, Pang-Muslim po yan eh. in, opo. Salamat po. Thank Ah, you. okay po ba, Pastor? Meron po ba kayong slides dyan na nakaprepare or no, saan ko ba nilagay? Wala na po yung aking slides eh. Para po sa prayer blast? Opo, wait lang po. Ay, o sige po. Salamat po. Yan. Ito po yung una, Pastor. Nations and the governments. Opo. Ayan. Okay, so sige po mga kapatid, bago po tayo mag-prayer blast, ibigay po natin ang ating pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Let us declare His goodness, His faithfulness, His power, and His yung ability and capability to answer prayers. Dahil idudulog po natin sa ating Panginoon ang ating mga prayer petitions. So let us believe in our hearts of hearts that He is a God. He is not just a prayer listening God, but He's also a prayer answering God. And nothing is impossible sa ating Panginoon. So ang ating mga panalangin na idudulog natin sa Kanya, we believe that God has answers to all our prayers uh, in His own way, in His own perfect will, and in His own perfect time. At ang mga panalangin natin ay in faith and by faith ay atin pong itataas sa Kanya, sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. So let us declare His power and declare His majesty. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, for your message to us. Maraming maraming salamat, O God, that you are a God who continues to talk, who continues to speak to our hearts, and who continues to work in our lives as we allow you, O God, to change us, to transform us. Araw-araw, Panginoon Lord, kami ay binabago mo, O God. At alam namin, Panginoon, na hindi mo hahayaan, O God, na mananatili kami, Panginoon, sa isang kalagayan, Lord, na malayo kami sa inyo. Ang nais niyo, O God, lagi kaming malapit at lagi po kaming lumalago, lumalalim, Panginoon, sa aming pong kaugnayan sa inyo. So maraming salamat, O God, and we declare you are powerful, God. We declare there is power in prayers. We declare you are the God of all possibilities. At anuman ang mga idudulog namin sa inyo ngayon sa panalangin, Panginoon, we believe, O God, that you have answers, and we claim them all by faith and in the powerful name of Jesus. Amen and amen. Okay, so sige Amen. mga kapatid, unahin na po natin yung ating panalangin para sa mga nations and governments. So let us keep in mind the nation of Israel. Let us continue to pray for peace all over the world. Let us keep in mind yung mga nangyayari pong mga kaguluhan ngayon. Nagpapatuloy pa rin yung giyera between ngayon naman ay ang Iran naman ang umaatake sa Israel. So let us declare that ang leading ng Holy Spirit ay siyang mangibabaw sa mga leaders ng mga bansa at mapanatili yung maayos na pamamaraan in a godly way. How to settle itong mga conflicts between these nations. Let us pray also for the Philippines, lahat ng mga issues din na nangyayari dito sa ating bansa, still leading ng Holy Spirit sa mga government leaders. Let us come against corruption. Let us come against
yung pride and yung ano ba yun, yung pagte-take advantage of positions and influence. Let us pray for President Bongbong Marcos na yung kanya pong pamamalakad ay manatili siyang guided by the words of God, by the Holy Spirit, and that he will be surrounded by Christians who will influence his decision makings for the good of the many, for the good of the nation, for the good of people. And sa iba't ibang bahagi pa ng ating mundo, ang Africa, let's also pray for our brethren, the fellow Christians in Africa who are being persecuted because of their faith. The USA, Canada, Australia, at syempre yung mga lugar na kinaroroonan natin, nasa iba't ibang bansa din tayo. So let us pray that God will continue to use us as conduits of His words, of His peace, and of His mercy, compassion, wherever we are. So sige po mga kapatid, for 1 minute, let us all join together. Let us all unmute and let our voices be heard in one faith, in one prayer to our one and only God. So for 1 minute po, let's all unmute and bless the heavens, declare open heavens as we bring our prayers for the nations and governments to the throne of God's grace and mercy. Tayo po ay manalangin. Lahat po tayo sabay-sabay, mag-open po tayo ng ating microphone. Ngayon na po, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, we lift up to you all the nations of the world, oh God. Yes, Father God. All the governments, Pray for especially the leaders, Panginoon, in all sectors. for Israel, O Panginoon, Lord. kayo po, Lord, ang siyang Iran. na Espiritu po ang maranasan, Lord, ng There will bawat. be peace, O Lord. We declare your peace upon all the Kailangan nations. namin. We declare, Alam po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ng na yung mga kapayapaan. conflicts, Lord, yung mga Pairahin gera, yung mga kaguduhan na mga din po yung nangyayari sa ay magkaroon na po Iran ng at Amerika. maayos, Lord, Bigyan ng na karunungan ng pag-uusap. mga leaders. Lord, we say no to World War Pinakamahalaga pa III. rin ang kapayapaan. Naririnig namin ang mga Ng bawat balita, isa. oh God. Meron na kami mga May nababasa, mga mga articles, innocent tao, mga Panginoon, balita, Panginoon, na na there is an nadadamay sa impending, maaaring mangyari, Panginoon, ang World War III. But Lord, we say no. We say no to that, oh God. We cancel it out in the name of Jesus. And instead, Lord, we declare your peace upon all the nations. Lord, we thank you that you are a God who can do miracles. You are a God who can do all the impossible things that no man can do. Salamat. Salamat, O God. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, so next po. Okay, so our prayers for healing. Let us lift up to God in prayer ang mga may sakit. Okay, so lahat po ng mga may karamdaman sa ating prayer list, isama po natin sila sa ating mga panalangin. And if we know of anyone na wala po dito sa listahan natin, isama din po natin sa ating prayers. Pakisama po kami, pati kami dito po at kung minsan po nagkakaroon din po kami ng mga karamdaman, dulot po ng pabago-bago ng panahon din dito. Kung minsan dito sa Baguio umuulan, malamig, kung minsan mainit. So protection ng ating Panginoon for healing and also thanksgiving para dun sa mga pinagaling na ng ating Panginoon. So sige po mga kapatid, tayo pong lahat. Minsan pa, let's all unmute and join together dito po sa ating prayers for healing. Our most gracious Heavenly Lord, we Father, declare you are Jehovah Rapha. You are our God who heals. You are the God who loves to heal your people. Ang mga karamdaman, Panginoon, Lord, hindi galing sa inyo. That you allow them to happen, oh God, sometimes. Because you want us, Panginoon, to be depend
to the be good dependent health on that they you, may be able to to believe, oh overcome their God, sickness, that O you Lord. still do Bless the miracles even medicines in that they our will time. take, O Lord. Lord, we declare Likewise healing with the upon all doctors, those who are the sick. nurses, O God, attending tipuin to mo them, O bawat Lord. isa, Bless them Panginoon. Alam mo ang continuously. kanilang And we praise you karamdaman, and alam mo thank you for kanilang all this. pangailangan in terms Brothers of and sisters, healing, in you terms of healed, sa physical man o sa you emotional o healed sa already, O Lord. psychological, Praise you, spiritual, praise even you for that. financial, Panginoon, Thank you, Lord. Lord Ang Jesus. mga In may Christ's sakit name na we pray. nangailangan Amen. ng mga pambayad sa mga gamot, sa mga hospital, O God, sa mga doktor, O God, Lord, we pray, O God, that your provisions, Panginoon, you will just pour them upon them, O God. And thank you for those whom you have healed, Lord. Continue to protect us, O God, from the work of the enemy, Panginoon, na nagkukos ng mga illnesses sa amin, O God. Lord, keep us strong and yung recovery, Panginoon, para doon sa mga may karamdaman. Salamat, Lord. You are our healer. In Jesus' name, amen. Amen. Next, okay, let us pray for the church and the ministries at being today po is Sunday and yan na rin po yung ating pillar of society, focusing on the church and the ministries. Let us pray for the workers of the Lord, mga pastor, ang mga diakonesa, ang mga leaders ng iglesia, bawat miyembro ng iglesia, anumang denominasyon, ano bang religious affiliation, anuman po yung mga fellowships, ay tayo pong lahat ay kabilang sa body of Christ. We are the church and we are the body of Christ. So, nais ng Panginoon, tayo po ay magpalakasan, magpanalanginan, at magpatuloy sa atin pong paglilingkod sa Kanya sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, that we may remain faithful and loyal to Him even in the midst of difficulties, in the midst of persecutions, in the midst of troubles, problems, mga challenges that we face sa ating pong faith journey, ay na hindi po tayo magko-conform to the patterns of this world, but we will be transformed by the renewing of our hearts, of our minds, of our lives by the power of the Holy Spirit. So, sige po mga kapatid, tayo pong muli mag-unmute for 1 minute. Sama-sama po tayo dito sa ating prayers for the church and the ministries. Ngayon na po. Our most Hallelujah. gracious Heavenly Father, we lift Hallelujah. up Yes, our Lord, we lift pastor, up to you, O God, the our body of Christ. ministers, Lahat our po ng mga deaconesses, worship services, O God, so that they na may be ginanap able to na, O God, mga serve mensahe na aming narinig, Panginoon. wholeheartedly and Lord, welcome ito ay every tumimo sa person aming puso at ito to ay be sa pamuhay transformed. namin sa araw-araw. We pray And that for those, you will give us Panginoon, na strength, nag-uumpisa pa lang good ng health, araw ng and linggo all at provisions that sila our ay pastors madako pa and sa kanila ministers sa need. mga iglesia We pray for our to hear missionaries your who are message, far O God. flung in remote Ihanda mo po areas, O Lord, sa protect them, isipan. lead them, Salamat, Panginoon Lord, na everything patuloy they kang will be with kumikilos sa buhay ng bawat isa, us. O In the name God. of And Jesus we know, Christ, Panginoon Lord, na Lord and hindi ka Savior. patapos sa aming mga buhay, that you will continue, O God, to reveal yourself to us. And thank you, Lord, sa mga iba't ibang kakaraanan na ginagawa mo, Panginoon, upang ito ay mangyari sa aming buhay habang may panahon pa kami dito sa mundong ito, Panginoon, na aming ginagalawan, ay magkaroon po kami ng isang malalim at tunay at yung malawak na kaugnayan sa inyo, Panginoon. Ito ay maibahagi din namin sa iba, O God, na hindi namin ito aariin sa aming sarili lamang, itatago sa aming sarili lamang, kundi ito ay i-share namin sa iba, Panginoon Lord, upang sila rin ay maranasan ka at magkaroon sila, Panginoon, ng isang buhay, O God, na mayroong kaugnayan sa inyo. Maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Okay, so bago po tayo mag-closing prayer, meron po ba tayong mga birthday celebrant today? Nais po Ano namin po kayo. yung si Pastor Edric at saka si Sister Maribeth, anniversary po nila ngayon. Pag-pray Ayun, po natin. June 22. Opo. Yon. So, wedding anniversary ni Pastor Edric at Sister Maribeth. Opo.
Ay Thank sama you natin po. sila sa ating Thanksgiving prayer. Thank you, Brother Virgil. Welcome po. At kung meron po mga birthdays, meron po ba mga birthday? June 22 po ngayon. Parang wala po yata. Okay, so pwede kong ilangan si Pastor Rory. Kayo na po yung mag-Thanksgiving prayer po. At saka ah, ah, sa benediction. Pastor, pakisama pa rin po yung amin pong hinihintay dito, yung mga documents. At actually po, meron po tayong magandang balita na natanggap. Salamat po sa inyong mga panalangin. Tinutulungan po kami ng inyong mga prayers na nakuha na po yung mga dokumento na hinihintay namin at ngayon po ay nasa bangko na. So, ang hinihintay na lang po namin yung pag-release nung sa bangko para po ma-release na din po yung yung funds, yung pera doon sa pagkakabenta ng bahay. So, pero baka mga 2 to 3 weeks pa daw yung hihintayin. So, another pastor. Dandil na Pag-uusapan po po, yan, Sister Pinet. It's a dandil. sabi ko nga ako po, July. July Dandil. na. At meron pong nangyayari. So, salamat po sa mga panalangin niyo. Praise be to God. So, Sige po. patuloy po tayong thank you po, Pastor. Sige, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyong mga proseso na iyong ininalagay at ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga pagtuturo sapagkat kayo, O Diyos, ang siyang aming guro. Kayo yung aming tagapatnubay. Kayo yung aming tagagabay sa lahat ng bagay. Inaakay mo kami o inaakay ninyo kami sa tamang lakarin upang ang aming buhay ay maging karapat-dapat, hindi sa paningin ng tao, hindi sa kagustuhan ng tao, kung hindi sa kagustuhan mo. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos na di nagbabago at di na ho nagkukulang. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na to sapagkat dumating ang araw ng pag-iisang dibdib, ng pagdiriwang ni Pastor Edric at ni Ate Maribel. Pagpalain ninyo sila, Panginoon. At patuloy na kayo, O Diyos, magbigay sa kanila ng kalakas. Kayo, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanila ng proteksyon at ng mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Sa ministeryong iyong pinagkakaloob sa kanila na patuloy na patnubay mo, strategiya mo, karunungan mo, ang iyong igawad sa kanila upang ang ministeryong inuumpisahan nila ay maging malago, malabong, mabunga doon sa Valenzuela. Salamat din po, Panginoon. Dalangin din namin ang mga dokumento. Opo, salamat sapagkat tinugon mo ang aming mga panalangin, lalong-lalo na sa mga prosesong nangyayari sa buhay ng buong pamilya ni Ate Finet. Lord, ang aming pong panalangin ay kayo, O Diyos, ang siyang kumilos. At yung mga pag-aayos nila doon po, Panginoon, sa mga dokumento, mga requirements, we ask of Father God na maging mabilisan ang proseso ito. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kaayusan. Ipinapakita mo rin sa amin, Panginoon, ang isang tunay na pagpapasensya, kababaang loob, kinahunan, kabutihan, pagmamahal na nanggagaling sa inyo. Salamat sa kagalingan na iyong ipinagkaloob sa aming mga
Kapatid, salamat din po, Panginoon, sa inyong katugunan na kayo ang makikipagbuno sa nangyayaring sitwasyon ngayon sa bansang Israel. We ask, Father God, let your divine intervention ang iyong ito'y maganap. Ito'y mangyayari. We ask, Lord God, and remember your promises for our forefathers in faith. You are the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Moses. And we ask indeed in your name, through your Son Jesus Christ, and everything will be done peacefully with stuff, this war, and we declare no the World War III, but we declare a prosperity from each country, each nation, in Jesus' name. And we pray, Lord God, for all the people that join us here. Bless them. Continue to teach them and mold them. And their faith is only focusing on you and obeying you. Not only not blessing man, but blessing you. Because you are our King, our Lord, and our Savior. Through Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa kanyang banal na salita, ay tanggapin natin ang kanyang pagpapala sa mga bilang kabanatang 6, talatang 24 hanggang 26. Present. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. God bless everyone.